Palad ng Buddha. Libo-libong Buddha. Hay, inutusan ako ng guro na araw-araw, suntukin ang bundok ng 10,000 beses, 10 taon na. Ang palad ng Buddha ko, hindi umunlad kahit kaunti. Mabahong kamay, patoe. Bunso. Bunso. Ate, Hong, pinuno ng mga pulubi. Nandito para hamanin ang Shaolin. Gusto ka ng guro na bumalik ngayon. naku. Ate, wala akong silbi. Kahit pumunta ako, wala rin akong maitutulong. Sinabi ng guro na pumunta, kaya pumunta ka na. Oy, oy. Lumilipad na trale. Kuya, Kuya. Kahit ikaw, hindi mo siya matalo. Masyadong malakas ang matandang ito. Mga guro ng Shaolin. Wala namang espesyal. May iba pa? May iba pa? Guro Deyin. Ikaw ay isang iginagalang na nakatatanda. Ano? Gamit ang dami. Para apihin ang kakaunti? Amitabha. Chief Hong, dumating na ang munti kong disipulo. Hayaan mo siyang maranasan ang iyong 18 palad ng pagsupil sa dragon. Ha? Ako? Guro, kung gusto mo akong patayin, sabihin mo lang. Hindi ko siya kayang talunin. Kahit si kuya hindi. O baka dapat ikaw na lang ang pumunta. Munting peste? Malubha ang aking panloob na pinsala. Pira-piraso na ang aking meridian. Kung kaya ko siyang talunin, bakit pa kita ipinatawag? Hindi mo siya kayang talunin, at gusto mo akong pumunta. Maging kumpiyansa ka. Ang teknik na itinuro ko sa'yo ang dakilang palad ng araw Buddha. Anong level ka na? Siguro, 0.1 level, sapat na para pumatay ng langaw o lamok. Dakilang palad ng araw Buddha. Hehehe, Ganyan. Na-master mo talaga ang matagal nang nawawalang teknik ng Shaolin. hehehe. Siya. Makikipaglaban ako sa iyo. Hindi mo narinig. Ibig kong sabihin, 0.1 level lang ang naabot ko sa Great Sun Buddha Palm. Chief Hong, sabi ng alaga ko. Nasa 0.1 lang ng kanyang kapangyarihan. Kaya kanyang gawing patay na walang libingan. Kaya mag-isip ka at umalis na. Ano? Sobra na ito. Bastos ka. Ipapakita ko sa iyo ang 18 Dragon Subduing Palms. Wag. Master, nagmamayabang ka. May mga mamamatay. Narinig mo ba yon? Sabi ng alaga ko, nagmamayabang ka? Anong kalokohan yan? 18 Dragon Subduing Palms? 18 Snake Subduing Palms? Mas bagay sa'yo? Hindi ko sinabi yon. Huwag mong pakinggan ang master ko. Chief Hong, mag-usap na lang tayo. Uy, sabi ng alaga ko, parang babae ka. Buwisit. Paano mo ako na-insulto? Humanda ka ng mamatay. Malakas na galaw. Master, sagipin mo ako. Tikman mo to. Dragon na lumilipad magsisi. Ah, ikaw naman. Ulong. Buddha's Palm, ika-10 antas. 60 taon akong nagsanay ng husto, pero ika-5 antas lang naabot. Rofan, talagang karapat-dapat na maging reinkarnasyon ng Martial Star. ha. Nasaan si Chief Hong? Ang bilis ng light footwork. Isang saglit lang, nawala. Bunso, hindi iyon light footwork niya. Buddhist palm mo yun. Yue Shuang, dalhin mo ang iyong kuya at magpagaling kayo agad. Ha. Ruofan, masyadong mababa ang cultivation mo. Hindi ka kayang saktan ni Chief Hong. Pero sa 3 taon, babalik siya para hamunin ka muli. Kailangan mong magsanay ng husto. Pagbutihin mo ang cultivation mo. Guro, ako, talagang hindi ko na kayang umangat. Para bang kaya mong umangat? Naabot mo na ang pinakamataas na antas ng Buddha's Palm. Guro, sa nakaraang 2 taon,
Hindi ka sumama sa akin sa pagsasanay. Pinapunta mo lang ako nag-isa sa Heavenly Terrace para magsanay. Guro, sa tingin mo ba tanga ako? Hindi sa tingin ko itanga ka, kundi hindi na ako nangahas na magsanay ng palad sa iyo. Nasira ang mga meridian ko sa ating mga sesyon ng pagsasanay dahil sa iyo. Guro, may langaw sa iyo. 50. Hindi. Patay na siya. Tingnan mo kung kaya mo guluhin ang aking master ulit. Puff. Itong bata hindi alam ang sarili niyang lakas. Hindi ko na siya mapigilan sa bundok. O isang araw, papatayin niya ako ng isang palad. Master. 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 Hoy, wag mo akong hawakan. Master, ang iyong kinggo ngayon ay nagiging mas at mas kahanga-hanga. Kaya mo pang lumipad pa atras. Wag na. Kung makakaiwas ako sa away, iiwasan ko. Kung sakaling ang batang ito bigyan ako ng isa pang palad, patay na ako. Alaga ko, 10 taon ka nang nasa bundok. Oras na para bumaba ka at magkaroon ng karanasan. Malapit na ang Martial King Tournament. Bakit hindi ka bumaba? At makipaglaban para sa titulong First Martial King. Ibalik ang martial world. Ang mabigat na responsibilidad na magligtas ng buhay, pinagkakatiwala ko sa iyo. Alaga ko, bumaba ka at manggulo sa iba, tumigil ka ng manggulo sa akin. Martial King Tournament? Hindi ako pupunta. 10 taon, ang natutunan ko lang ay ang Buddha's Palm at hindi na ako umunlad kahit kaunti. Hindi mo ako tinuruan ng iba pang martial arts. Gusto mo akong lumaban, parang pinapatay mo na ako. Itong bata talagang walang kamalay-malay sa kanyang sariling lakas. Mabuti. Upang kapag bumaba siya, hindi niya iisipin na siya ay walang katapat, mayabang at mapagmataas, walang kwentang alaga. Dahil wala kang alam, kaya kailangan mong bumaba at magkaroon ng karanasan. Desisyon ko na. Kung hindi mo mapanalunan ang titulong Martial King, huwag ka nang bumalik para makita ako. Hoy, Master. Ako, Martial King. 10 taon, wala akong natutunan. Paano ko haharapin ang magulang ko? Jen. Maruming pulubi ka. Gusto mong mamatay? Hindi ako pulubi. Ako si Lin Ruofan. Lin Ruofan? Nagka-tuberculosis ka 10 taon na ang nakalipas at ipinadala ka ng pamilya mo sa Shaolin. Ilang taon kang nawawala. Akala ko patay ka na. Jen, matagal nang gumaling ang sakit ko. Bumalik ako para makita ka. Hoy, anong ginagawa mo? Sa totoo lang, may iba na sa puso ko. Kumpara sa'yo, isang may TB, 1000 beses siyang mas magaling. Jen, magkasintahan tayo mula pagkabata. Paano mo nagawang magbago ang damdamin mo? Tuberkuloso, bitawan mo ako. Tigil! Saan galing itong mabahong pulubi? Paano mo nagawang manggulo sa mansyon ng Lin? Haizu, Lin Haizu. Ikaw ang kapatid ko, Lin Huizu. Mabahong pulubi? Anong kalokohan yan? Sino ang kapatid mo? Huizu, itong mabahong pulubi ay si Lin Ruofan. Bumalik siya ngayon, talagang para makipaglaban, para sa mana. Palayasin mo na siya. Lin Ruofan. Lin Ruofan. Sa nakaraang 10 taon, itinuring ka na ng pamilya Lin na patay. Ngayon, lahat ng nasa pamilya Lin ay pakari ni Huizu. Kung alam mo ang makabubuti sa'yo, umalis ka na rito. Kung hindi, hindi ako magiging mabait sa'yo. Oo, at ikakasal ako kay Huizu, Lin Ruofan. Wala nang lugar para sa'yo sa pamilya Lin. Umalis ka rito. Ikaw ay ikakasal sa kanya. Ang kasama mong lumaki ay ako. Ako ang tunay na panganay na anak ng pamilya Lin. Buwisit. Isa lang ang binatang Panginoon ng pamilya Lin. At ako iyon. Ako ang pinakamalakas na manlalaban sa Zhongzhou. Ang paligsahan ng hari ng sining pandigma ng Shaolin ay ginaganap para sa akin. Sa ilang araw, ako ang magiging makapangyarihang unang hari ng martial arts. Lakas loob mo bang makipagkumpetensya sa akin? Bukod doon, Lin Ruofan. Namatay 10 taon na ang nakalipas. Ikaw na mabahong pulubi. Isa ka lang impostor. Hindi ba ma?
Oh, Lin Ruofan ay matagal nang patay. Guardia, alisin dito ang peking pulubing nagpapanggap bilang tagapagmana ng Lin mula rito. Anong akala mo ginagawa mo? Tigil mo yan. Ito ba ang itinuro ko sa'yo na mang-api ng iba? Tatay? Ikaw ang anak ko, Ruofan. Master, si Lin Ruofan bumalik at sinabing sa kanya na ang buong pamilya Lin. Sinabi rin niya na palalayasin kami ni Huizu. Master, kailangan niyo kaming ipagtanggol. Tita, ang galing mo namang magbaluktot. Tay, hindi ka naman tanga para maniwala sa kalokohan niya, di ba? Walang galang. Kakauwi mo lang. Wala ka ng respeto sa nakatatanda. Binubuli mo pa ang kapatid mo. Ano ba tong kalokohan? Ruofan, lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa tita mo. Humingi ng tawad sa kanya. Tay, sa ganyan mong katalinuhan, paano ka naging pinuno ng pamilya Lin? Tunay ka bang tatay ko? Ang kapal ng mukha mo. 10 taong pagsasanay at ang natutunan mo lang ay walang respeto sa nakatatanda. Tingnan mo ang kapatid mong si Huizu. Magaling siya sa sining at armas. Sa murang edad, kabilang na siya sa mga nangungunang mandirigma sa Zhongzhou. At ikaw naman, 10 taon kang nawala. Anong sining pandigma ang natutunan mo? Ako. Ay nako. Hindi ko masabing 10 taon kong pinag-aralan ang palad ng Buddha at wala akong natutunan, di ba? Sabi ng master ko, mahina raw ako, hindi bagay sa martial arts. Hindi niya ako tinuruan ng kahit ano. Ano? 10 taon kang nawala at wala kang natutunan? Sino ang master mo? Ang master ko ay... Bahala na, ang master ko ang pinakamataas na Panginoon ng mandirigma. Sa pagiging bigo ko, kung sasabihin ko ang pangalan niya, hindi ba mapapahiya ang paaralan niya? Ay nako, tingnan mo kung gaano siya kawalang silbi. Ang master niya ay malamang walang kwenta rin. Kahiya-hiya sa pamilya. Ako, si Lin Xiaoyue, may reputasyong dapat pangalagaan. Paano ako nagkaroon ng ganitong ganap na bigo? Lin Ruofan, isang walang kwentang basura na tulad mo, paano ka nagkakaroon ng mukha para bumalik sa pamilya Lin? Tay, iminumungkahi ko na itakwil mo siya sa lalong madaling panahon bago siya lumabas at sirain ang pangalan ng pamilya Lin. Sinong nagsabing wala akong kwenta? Inutusan ako ng master ko na bumaba ng bundok para lumahok sa paligsahan ng hari ng mandirigma at makuha ang titulong pinakamataas na hari ng mandirigma. Ano? Ruofan, ikaw, makikipag-agawan sa akin para sa titulong panganay ng pamilyang Lin. Ang titulong ito? Itinatapon mo ang buhay mo? Nakikita ko, hindi pa gumagaling ang TV mo. Sira rin ang utak mo. Ang nakababata mong kapatid na si Huizu, nagsimula ng martial arts sa edad 3. Sa edad 15, naging top-tier master siya sa Zhongzhou. Ang makakatawan sa pamilyang Lin at makakasali sa Martial King Tournament ay siya lang. Ikaw, walang kwentang basura, gusto mo ring sumali sa Martial King Tournament. Tama. Ano pa? Hayaan mo lang itong mangmang na basura na makipaglaban kay Kuya Huizu. Kung manalo siya, hayaan siyang pumunta sa Martial King Tournament. Laban tayo. Sino ang takot? Wag, Kuya Rufan. Ling Air. Ang Lin Family Feast ni Kuya Huizu ay nasa ikasiyam na antas na, at ang kanyang mga suntok ay sobrang bangis. Ang mga nakikipag-spar sa kanya ay nauuwi sa patay o sugatan. Huwag mo siyang labanan. Ha? Ano? Duwag ka? Natakot ka? Kung gusto mong kumatawan sa pamilyang Lin at sumali sa Martial King Tournament, kailangan mo munang lampasan ako. Ngunit huwag kang mag-alala. Sa pag-spar sa basurang tulad mo, hindi ko na kailangan gamitin ang buong lakas ko. Alam mo? Hayaan kitang gumamit ng isang kamay. Ano? Ganyan? Ako. Mahal, si Lin Ruofan ay, pagkatapos ng lahat, ang panganay na anak ng pamilyang Lin. Sa palagay ko, bakit hindi siya payagang pumunta sa Martial King Tournament? Kung siya ay manalo ng first Martial King title, ang ating pamilyang Lin ay kikilalanin siya bilang ang panganay na anak. Mom,
Talaga bang papayag kang si Ruofan ay pumunta sa Martial King Tournament at hindi si Huizu? Ito ay isang malaking pagkakataon para sumikat. Mahal, mula pa noong unang panahon, laging may pagkakasunod-sunod ng panganay. Kung papayagan natin si Huizu na pumunta sa kompetisyon, tiyak na sasabihin ng mga tao na ako, bilang madrasta, ay may kinikilingan. At hindi ito mabuti para sa reputasyon mo, mahal. Siye, ayon sa gusto mo, hayaan si Ruofan na pumunta at si Huizu ang maging kapalit. Brat, hindi ka dapat matalo sa pagkakataong ito. Kung ikaw ay magdulot ng kahihiyan sa ating pamilyang Lin, papalayasin kita sa angkan ng pamilyang Lin. Torneo ng Haring Mandirigma. Master o Master, bakit mo kailangan itulak ako sa kamatayan? Diyos ko. Maawa ka, bayani. Linger. Ano iyon? Hindi mo man lang ako matalo, paano ka sasali sa Martial King Tournament? Sa tingin mo gusto kong sumali? Pinilit ako ng master ko. Ngayon, pinipilit din ako ng tatay ko. Hay, mukhang ako lang ang mamamatay sa Martial King Tournament. Saka lang sila magiging masaya. Ruofan. Ayaw ni Linger na mamatay ka. Hindi ka pa nipaniwala. Ang tanging nagmamalasakit sa akin ay si Linger. Linger, hindi ko kaya. Sabi ng tatay ko may TB ako mula bata pa. Hindi ako matututo ng martial arts. Ruofan, hindi ka matututo ng martial arts. Si Linger ay magpra-practice ng mabuti at protektahan kita paglaki ko. Ruofan, ituturo ko sa iyo ang sikretong sword technique ng pamilya namin. Magagamit mo ito sa kompetisyon. Ang Falling Blossom 7 forms ng pamilya Joninyo. Panoorin mong mabuti. Hindi ko inaasahan na ang galing ng martial arts ni Linger. Ruofan, isagawa mo ito ng isang beses. Gagabayan kita. Ruofan, isang beses mo lang ito tiningnan at naisaulo mo na. At itong malakas na sword aura. Anong nangyayari? Falling Blossom 7 style ay isang pangunahing teknik sa espada para sa baguhan. Ganyang enerhiya ng espada. Paano nangyari iyon? Mukhang ang talento ko ay mas angkop sa pagsasanay ng espada. Pinasanay ako ng aking master ng mga teknik ng palad sa loob ng 10 taon. Sayang ang 10 taon ng pagsisikap. Lahat ng iyon ay pag-ikot. Alam ko, Ruofan. Sabi nila ang mga sining pandigma ng Shaolin ay pundasyon ng lahat ng martial arts. Meron ka ring suporta ng mga panloob na teknik ng Shaolin. Kaya mabilis kang matuto ng kahit ano. Pero mayroon kang mga panloob na teknik, pero wala kang aktwal na mga galaw. Walang paraan para manalo. Ano ang gagawin natin? May magandang ideya ako. Hindi mo ba naaalala ang bawat galaw na nakikita mo? Pagkatapos, sa laban. Una, depensa at huwag umatake. Hintayin mong matapos ang mga galaw ng kalaban mo, aralin mo ang kanyang mga galaw. Pagkatapos ay atakihin mo siya. Uy, magandang ideya. Anak ko, nag-aalala ako na hindi mo matatalo si Lin Huizu, kaya sinuhulan ko ang referee, master mo. Hindi inaasahan, ang pamilya Lin ay nagpadala pa ng isang mahinang bata para makipaglaban. Hahaha. Tatay, naipasa mo na ang lahat ng iyong martial arts sa akin. Kahit harapin ko si Lin Huizu, hindi ako natatakot.
Ako si Mo Pingyi, ng Lingyun Pavilion. Sa utos ng kaliwa at kanan na makalangit na tagapagtanggol ng Martial Alliance. Narito ako para mangasiwa sa Central Region Selection. Lin Xiaoyue, 20 taon ang nakalipas, natalo ka sa akin sa laban ng pagpili. Nagkaroon ka ng malubhang panloob na pinsala at hindi ka pa rin gumaling. At ngayon, ipinadala mo pa ang isang mahinang may sakit para makipaglaban sa anak ko. Ang pamilya Lin mo ay talagang mas lumalala bawat henerasyon. Lin Ruofan. Ikaw na walang kwentang basura naglakas loob kang makipaglaban sa akin? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Hindi pa napagpasyahan kung sino ang mananalo. Unang round, teknik sa palad. Paghahati ng ladrilyo sa kamay. Kung sino ang makabasag ng mas maraming ladrilyo ang siyang panalo. Unang maglalaro ang pamilya Kai. Walong ladrilyo. Chai Biwu, talagang kahanga-hanga. Ang pamilya Kai ay mga laikong alagad ng Shaolin. Vajrapalm, tatak ng kanilang pamilya. Malakas at mabangis, hindi dapat maliitin. Sakitin na mahina. Panoorin mo to? Galing. Galing, ha ha ha. Ay nako, palm match ito. Diyos ko, ito ang kahinaan ko. 10 taon akong nagsanay. At walang pag-unlad. Talo ang round na ito. Susunod, Lin Rufan, ilang ladrilyo? Ako. Kung gagamitin ko ang Great Son Tatagata Palm ng buong lakas, baka makabasag ako ng ilan. 8 ladrilyo, makakabasag din ako ng 8. Tama ba ang nakikita ko? Itong sakitin na lalaki, talagang gusto niyang basagin ang 8 ladrilyo? Sobrang tiwala sa sarili. Mag-ingat, mababali ang kamay mo. Lin Ruofan, ang 8 ladrilyong ito ay gawa sa pinong bato. Kahit may 1,000 libra, hindi mo maigagalaw ang mga ito. Master Lin, ang walang kwenta mong anak ay talagang mayabang. Uy, gusto mo bang tulungan kita ng maaga? Tawagan ng magaling na doktor? Sa hampas na ito ng palad, sino ang nakakaalam? Baka mapilayan ang kamay ng iyong anak. Lin Ruofan, kung hindi mo mabasag ang 8 ladrilyong ito, lumayas ka sa pamilya Lin ngayon o papahiyain mo kami. Dinurog ko ito. Hindi. Amen. Ha 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 ha. Paano nangyari ito? Ang 8 ladrilyo, hindi man lang gumalaw. Hoy, pamilya Lin, mula matanda hanggang bata, lahat kayo walang kwenta, bawat isa. Ano pang punto ng laban? Tiyak na mananalo ang pamilya Kai. Ha 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 ha. Tai, ang talunan na ito, wala pa ring kwenta. Lin Ruofan, pinahiya mo ang ating pamilya. Ang karangalan ng pamilya natin ay itinapon mo. Ipinapahayag ko, ang unang round ay sa pamilya Kai. Pinuno ng pamilya Lin, ganito na lang. Ipaluhod at iyuko ang walang kwenta mong anak sa pamilya Kai at ituring itong talo. Para sa susunod na 2 round, pwede na nating laktawan. Ililigtas namin ang buhay ng walang kwenta mong anak at bibigyan ng konting dangal ang inyong pamilya Lin. Ano sa tingin mo? Tama. Pakiramdam ko, nadurog ko na ang mga ladrilyo. Kay Wangquan, hindi ako susuko. Tsk, matigas ang ulo mo. Anak, susunod na round. Kunin mo ang buhay niya. Huwag kang mag-alala, Tay. Ikalawang round, laban sa espada. Pirmahan ang Death Pact. Hanggang kamatayan. Death Pact. Hindi. Ruofan, baguhan ka pa lang sa eskrima. Huwag mong pirmahan. Ano? Lin Ruofan, natatakot ka ba? Sige, pipirma ako. Sinong takot? Magaling.
Hindi, ang Mount Song Sword Technique ng pamilya Kai ay sikat sa buong mundo. Si Kuya Ruofan ay natuto sa akin ng Falling Blossom 7 forms, baguhan pa lang. Kung maglaban sila, tiyak na mamamatay si Kuya Ruofan. Lin Ruofan. Ngayon, ang araw ng kamatayan mo. Hoy! Gago! Gusto mo mamatay? Ang iyong maalamat na estilo ng espada, ang pinakamahusay sa mundo. Ako, si Joling Er, ay matagal nang gustong subukan ito. Master Kai, turno mo na. Ling Er, anong ginagawa mo? Bumalik ka ngayon. Ruofan, ilalabas ko ang estilo ng espada niya. Kapag natutunan mo na, saka mo siya atakihin. Hindi, mamamatay ka. Mamatay para sa'yo. Handa ako. Lin Ruofan, ang swerte mo naman sa pag-ibig. Tingnan mo to, ang katawan niya, ang mukha niya. Oh, ikaw at si Lin Ruofan, sayang kayo. Magiging kabit kita. Gagawin kitang ramdam ang langit. Ha ha ha. Ba, walang hiya ka. Talunin mo muna ako. Tikman mo to. Ling Er. Ling Er. Ang estilo ng espada niya kanina, naaalala mo ba? Ako. Masyado akong nag-aalala sa'yo. Wala kahit isang galaw. Ano? Ay nako. Anong sawi ninyong magkasintahan? Paano kung ngayong araw, ipapadala ko kayong dalawa sa kamatayan? Tikman mo ito. 8 espada, iisa. Paano nangyari ito? Imposible, 20% lang ng lakas ko ang ginamit ko, nagmamadali pa, at ang lakas nito. Ruofan, anong teknik ang ginamit mo kanina? Dakilang palad ng araw tatagata. Ang pinakamalakas na teknik sa mundo, dakilang palad ng araw tatagata. Bakit hindi mo sinabi kanina? Antas 0.1 lang ang naabot ko, walang silbi. Kahit anong antas. Maging tiwala ka. Talunin mo muna siya. Imposible. Isang ilusyon. Siguradong ilusyon ito. Biwu, ayos ka lang? Tai, ayos lang ako. Siguro dahil sobra akong nag-training kamakailan. Medyo nawawalan na ako ng kontrol. Laban sa basurang ito, hindi mo kailangan magpakalakas. Kumalma ka. Patayin ang sakitin na si Lin. Opo. Yeah. Kamay ng Buddha Rui. Lin Ruofan. Ano to? Kai Biu. Wala kang laban sa akin. Mas mabuti pang sumuko ka na. Anong demonyong teknik iyan? Pakawalan mo ako kung kaya mo. Si. Ubo. Teka, hindi. Siguradong ilusyon ito. Lin Ruofan. Papatayin kita. Yeah. Naku, bakit ang tigas ng ulo mo? Kasalanan ko. Nasobrahan ako ng lakas. Ayos ka lang? Biwu. Bilis. Ha, Master Mo. Kay Biwu ay nawalan na ng kakayahang makipaglaban. Ang anak kong si Lin Ruofan ay nanalo. Ha. Teka. Lin Ruofan. Anong teknik ang ginamit mo? Ginamit ko. Kalimutan mo na. Alam ko lang ang 0.1 ng Great Sun Tathagatapam. Nakakahiya. Siyempre, ito ay sa pamilya Lin na mama ng teknik. Kalokohan. Ginoong Lin, ang martial arts ng inyong pamilya Lin ay nagmula sa Shaolin. Ikaw ang magsabi. Kanina, ang anak mong walang kwenta gumagamit ba siya ng Shaolin martial arts? Well, hindi ko pa talaga ito nakita. Pero kahit anong teknik ang ginamit niya, nanalo pa rin ang pamilya Lin. Master Mo, pakiipahayag ang resulta. Inaamin mo na hindi ito Shaolin Kung Fu, ha? Kanina ko narinig, kamakailan,
Ang sekta ng banal na kasuotan ng Bogwo ay pumasok sa ating mga estado, lihim na naghahanap ng mandirigma para ituro ang teknikang paglalamon ng pinagmulan. Tulungan silang manalo sa paligsahan para maging nangungunang unang haring mandirigma at kontrolin ang kapalaran ng ating mundo ng martial arts. Narinig ko na rin iyan. Narinig ko na ang teknikang paglalamon ng pinagmulan, kapag na-master, hindi ka na tinatablan ng armas. Sa pinakamataas na antas, kaya pa nitong sumipsip ng kapangyarihan mula sa malayo. Pero hindi ko pa ito nakita. Sa nakikita ko, si Lin Ruofan ay gumagamit ng teknik na iyon. Hempe, Kung hindi, may tuberculosis siya mula pagkabata. Dapat patay na siya noon pa. Paano siya nakarecover mula sa tuberculosis at natuto ng napakataas na antas na masamang teknik? Ano? Ito. Eksakto. Si Lin Ruofan ay nakikipagsabwatan sa kaaway. Siya ay pinalaki ng sekta ng banal na kasuotan, isang demonyong mamamatay tao. sobrang lawak ng imahinasyon nyo. Yung bagay na binanggit mo, ang Xiu Angong. Sinasabi ko sa iyo, ang pinapraktis ko ay tunay na sining ng Shaolin. Para kayong mga palaka sa balon. Normal lang na hindi nyo pa nakikita. Anong Shaolin Kung Fu? Pinag-aralan ko ang 72 sining ng Shaolin mula pagkabata at hindi ko pa nakita ang ganitong demonyong teknik. Kulang ka lang sa talento. Ang teknik ko ay hindi itinuturo sa mga tagalabas. Ako lang ang tinuruan ng master ko. Kalokohan! Master mo ha? Sa tingin ko, ang master mo ay galing sa kultong Shenyi. Tama, Lin Ruofan. Sabi mo, galing ka sa Shaolin. Sabihin mo sa amin, sino ang master mo? Baka hindi ka man lang makagawa ng isa. Sino ang nagsabing galing sa kultong Shenyi ang master ko? Sino ang nagsabing galing sa kultong Shenyi ang master ko? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ang martial ancestor ng Shaolin, ang huling disipulo ni Master Dayin. Sinasabi mo bang ang master mo ay si Master Dayin, pinuno ng Martial Alliance? Sinasabing ang huling 2 Martial Kings ay parehong ginabayan ni Master Dayin upang makamit ang ganoong resulta. Sila ay isa sa 1 milyon, mga prodigy ng martial arts. Ikaw ay isang mahinang sakitin. Paano naman si Master Dayin magkakagusto sa iyo? Tama, ipinanganak kang may kakulangan at mahina ang talento mo. Paano ka naging huling alagad ni Master Dayin? Lin Ruofan, ilang taon nang retirado si Master Dayin. Akala mo ba kung magkunwari kang alagad niya at walang makakapag-expose sa iyo? Ako at ang aking master ay naglinang sa Tongtian platform sa Bundoksong ng maraming taon. Hindi mo siya nakilala, normal lang iyon. Tongtian Platform. Anong lugar iyon? Tongtian Platform. Sabi ng alamat, noong unang panahon, ginamit ni Pangu ang kanyang higanting palakol upang hatiin ang kaguluhan. Ang malinis na hangin ay umakyat upang maging langit, ang maruming hangin ay lumubog upang maging lupa, at ang kanyang palakol na lumikha ng mundo ay naging bundoksong. At sa tuktok ng bundoksong, mayroong Tongtian Platform, isang banal na lugar kung saan nag-uusap ang langit, lupa, at tao. Sinabi mong naglinang ka sa Tongtian Platform? Tama, iyan ang lugar na iyon. Sabi ng aking master, ang Tongtian Platform ay ang pinakamagandang lugar para sanayin ang palad ng dakilang araw Tathagata. Palad ng dakilang araw Tathagata. Ang dakilang palad ng araw Tathagata ay ang pinakamataas na sining ng Shaolin. Alamat lang ito sa mundo ng martial arts. Wala pang nakakita nito. Lin Ruofan, huwag mong isipin na dahil lang gumawa ka ng mga sabi-sabi, maniniwala ako sa iyo. Hoy, kalokohan ang sinasabi mo. May hangganan. Sino ba dito ang makakapagpatunay? Dahil lang hindi mo nakita ay hindi ibig sabihin na peke ito. Kung hindi mo mapatunayan sa sarili mo, kung gayon, gawa-gawa lang lahat. Master Mo, ano sa tingin mo? Lin Ruofan, sabihin ko sa'yo, ang Heavenly Guardians ng Martial Alliance ay mga alagad ni Guru Dayin. At ikaw, ni hindi ka man lang karapat-dapat maglinis ng sapatos nila. Nagaangkin? Nakabilang sa iisang sekta? Kilala ko ang 2 iyon Heavenly Guardians na mabuti. Sila ang aking kuya Xingren at ate Yue Shuang. Lin Ruofan, ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawang banggitin ang mga pangalan ng Heavenly Guardians? Pagdating nila dito, paghihirapin ka nila ng 1,000 hiwa. Master Mo, ang martial arts ni Lin Ruofan ay hindi kilala ang pinagmulan. Upang matiyak na hindi masira ang ating martial world ng mga kaaway, nakikiusap ako na parusahan mo siya ng mabigat. Ang ating alyansang mandirigma ay hindi kailanman papayag sa ganitong masasamang martial arts. Ipinapahayag ko, ang nagwagi sa paligsahang ito ay... Sandali.
Sabi mo inutusan ka ng 2 Heavenly Guardians upang mangasiwa sa paligsahan. Ito ba ang paraan ng pangangasiwa mo? Ang tapang mo? Pinagdududahan mo ang aking hatol? Karapat-dapat kang mamatay. Sa tingin ko, binayaran ka ng pamilya Kai. Nakikipagsabuatan sa kanila para manipulahin ang kompetisyon. Ikaw ang dapat mamatay. Sinisiraan mo ako. Sinisiraan mo ang Asembleya ng Mandirigma. Sinisiraan mo ang Alyansang Mandirigma. Kung ang Alyansang Mandirigma ay puno ng mga hamak na gaya mo, kung gayon ang Alyansang Mandirigma ay walang dahilan upang umiral. Ay. Grabe. Lin Xiaoyue, ganito mo ba pinalaki ang mahal mong anak? Naglakas loob kang sabihin na ang kataas-taasang Martial Alliance ay hindi umiiral? May death wish ba ang pamilya ninyong Lin? Ruofan. Ikaw, anak na walang galang. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Master Mo. Ako dapat lumuhod sa kanya? Ang mga kuya at ate ko ay ang mga nangungunang tagapagtanggol ng Martial Alliance. Ang master ko ang pinuno ng Martial Alliance. Wala siya kundi isang aso ng ating Martial Alliance. Bakit ako dapat lumuhod sa kanya? Ano? Walang kwenta ka? Gusto mong itulak ang Lin family natin sa walang hanggang bagsak? Lin Ruofan. Ang Martial Alliance ay ang pinakamataas sa mundong martial. Naglakas loob kang lumabag sa Alliance? Gusto mong mamatay? Huwag mong idamay ang buong pamilya Lin. Lin Ruofan, ikaw ang malas ng pamilya Lin. Tito Lin, pakipalayas na siya sa pamilya Lin para hindi na niya idamay ako at si Huizu. Ang pag-insulto sa alyansa ay isang matinding krimen. Para sa alyansa, paparusahan kita. Aray! Paano nangyari ito? Paano naging posible iyon? Paano nangyari ito? Master Kai, isang daliri lang ang ginamit ko para hindi ka masaktan. Maging matalino ka. Ito ay rebelyon. Paano ka nangahas umatake sa harapan ko? Lin Xiaoyue, ipagbabawal ko ang iyong pamilya Lin magpakailanman sa Martial King Tournament. Hindi. Master Mo, si Lin Ruofan ay isa lang masuwayin at rebelding anak. Pakiusap, huwag ninyong parusahan ang pamilya Lin. Mag-aalok ako ng kalahati ng kayamanan ng pamilya Lin bilang pasasalamat. Tay? Ay, ikaw. Uy, huwag kang ganyan. Ang pamilya Kai ay nagpapatupad ng disiplina para sa alyansa. Hanggat maayos si Master Kai, hindi ko na ito hahabulin. Master Kai, ang aking pamilya Lin ay handang isuko ang kwalifikasyon sa Martial King Tournament. Nakikiusap ako sa inyong awa. Hemp, ngayon ka nagpapabango? Anak mong si Lin Ruofan ay nasaktan ng anak ko at gumamit ng itim na mahika para tambangan ako. Kung hindi ka umiwas at tatanggapin mo ang 3 suntok ko, di ko na gagalawin ang pamilya Lin. Hindi. Kilala si Kai Wang Quan bilang bakal na brasong kamao. Papatayin si Ruofan. Hindi ako iwas. Akala mo tanga ako? Bakit ko isusuko ang kwalifikasyon bilang Martial King? Ikaw, walang utang na loob na anak. Gumagamit ka ng bawal na sining at na-disqualify ka. Tama lang. Hindi mo dapat idamay ang pamilya Lin. Hihingi ako ng awa kay Master Kai. Tanggapin mo na lang ang parusa mo. Hindi. Ruofan, huwag kang pumayag sa kanya. Lin Ruofan, ang tangang maikli ang buhay, muntik nang sirain ang kinabukasan ng pamilya Lin. Kahit patayin siya sa pambubugbog, deserve niya. Lin Ruofan, pinatalo mo ang pamilya Lin sa paligsahan. Gusto mo rin bang idamay mo ang buong pamilya? Ang mamatay para magbayad sala ay ang karangalan mo. Sige, papayagan ko siyang suntukin ako ng 3 beses. Ngayon, ano pa ang gusto mong sabihin? Tara. Lin Ruofan, nasugatan mo na si Kai Biwu kapag namatay ka. Sa wakas, ako lang ang kwalipikado na pumunta sa Martial King Tournament. Akin ang unang Martial King. Kuya, wag. Mabuti, Lin Ruofan, oras na para mamatay. Ruofan, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, Ling Er, hindi ako ganoon kadaling patayin. Ang lakas niya ay walang kumpara sa mga langaw na pinapatay ko. Bastos, anong klaseng kakaibang teknik ito? Hindi man lang siya gumalaw, pero binigyan ako ng internal injuries.
Ang kapal ng mukha mo. Ang galing mo, bata. 4 na suntok ang tinanggap mo at hindi ka namatay. Pero malubha ka na. Hindi ka makakaligtas ngayong gabi. Akala ko espesyal ka. Isang sinungaling na basura. Hindi ka niya pinatay? Napakaswerte mo. Lin Huizu, Lin rin siya. Huwag kang masyado. Ah, puta ka! Lagi mong ipinagtatanggol si Lin Ruofan. Kayo, ni Lin Ruofan. May relasyon, di ba? Sinungaling ka. Lin Huizu, lakas ng loob mo, nasaktan si Ling Er. Lin Ruofan, hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo at nag-aalala ka pa sa putang iyon? Siya lang aso ng pamilyang Lin at ikaw, asong gala, bagay na bagay kayo, isang pares ng aso. Pwede mo akong laitin, pero hindi kita papayagang laitin si Ling Er. Aray, Master Mo, kanina pinalo ni Gikay ang anak ko, pinalo niya at pinagalitan. Maawa ka po at patawarin ang aking pamilya. Kung gayon. Patawarin ang pamilyang Lin? Sige. Basta si Lin Ruofan gumapang dito. Saka ko patawarin ang pamilyang Lin ng tuluyan. Pinalo mo na siya. Paano mo babawiin ang iyong salita? Asong gala na siya. Aso dapat gumapang sa butas, di ba? Ha? Ha. Ruofan, ang kaligtasan ng pamilya Lin ay nasa kamay mo. Gagapang ka o hindi? Gumapang na. Gumapang. Lolo, binigyan na kita ng 3 tira. Pantay na tayo ngayon. Pantay? Imposible. Punong mo. Itong si Lin Ruofan ay talagang hindi tapat sa paghingi niya ng tawad. Mangyaring panindigan ang orihinal na hatol. Dapat mong permanenteng iban ang pamilya Lin ng Zhongzhou mula sa torneo ng Haring Mandirigma. Ipinapahayag ko mula ngayon, bawal na ang pamilya Lin sa torneo ng Haring Mandirigma. Gayon din, itiwalag ang pamilya Lin sa Alyansa Mandirigma. Patay ka na. Sinira mo ang kinabukasan ng pamilya Lin? Ruofan, ngayon, ang pamilya Lin ay itiniwalag sa Alyansa Mandirigma. Nasiyahan ka na ba? Punong mo. Kasalanan ito ni Lin Ruofan lamang. Maawa ka naman. Patawarin ang pamilya Lin. Ang mga pagkakamali ng anak ay kasalanan ng ama, kaya ang mga pagkakamali ni Lin Ruofan ay dapat pasanin ng pamilya Lin. Ito. Kung hindi si Lin Ruofan ay kasapi ng pamilyang Lin. Kalokohan. Alam ng lahat na si Lin Ruofan ay iyong tumakas na anak na may sakit. Ipinapahayag ko ngayon. Pinapaalis ko si Lin Ruofan mula sa pamilyang Lin. Sa anong dahilan mo ako pinapaalis? Hindi ba ako iyong sariling anak? Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Matagal nang hinulaan ni Master Dayin. Sinabi na ang Wuji Star ay sisikat sa pamilyang Lin pagkalipas ng mahigit 20 taon. Ang pinili na magiging unang Martial King. At ang taong ito ay si Huizu. Hindi kita hahayaan makaharang sa pag-unlad ni Huizu. Tay, kaya, naisip mo na ba na ang pinili ng Wuji Star ay ako? Walang hiya ka. Ang tapang mong magsalita ng kalokohan, hindi na nanalo ang kasamaan sa kabutihan. Nagsasanay ka ng masasamang sining at nahulog sa landas ng demonyo samantalang si Huizu ay nagsanay mula pagkabata ng tunay na sining ng Shaolin. Paano ka makakapantay? Dalhan mo ako ng panulat. Si Lin Ruofan, panganay na anak ng pamilyang Lin, ay walang utang na loob at masama ang ugali. Ay nagdulot ng kahihiyan sa karangalan ng pamilyang Lin. Ako ay labis na nalulungkot. Sa pamamagitan nito, pinapaalis ko siya sa pamilyang Lin upang mapanatili ang disiplina ng pamilya. Ang pamilyang Lin ay wala ng lugar para sa iyo. Umalis ka na ngayon. Lahat ng nasa pamilyang Lin ay lahat kay Huizu. Kung matalino ka, umalis ka na rito ngayon. Kung hindi,
Pagsisisihan mo. Babayaran mo ng buhay mo. Kaluwalhatian mo iyan. Lin Rufan ay pinalayas mula sa pamilyang Lin. Si. Okay. Mula ngayon, ako si Lin Ruofan, sa pamilyang Lin. Wala nang ugnayan. Mula ngayon, hindi ka na ang binatang Panginoon ng pamilyang Lin. Tingnan natin kung mayabang ka pa ngayon. Sa wakas, naalis na ng pamilyang Lin ang peste na ito. Bakit ka pa bumalik? Sana namatay ka na lang doon mula pa sa simula. Tumahimik ka. Pinaglakasan mo akong paluin? Pinapalo kita. Si Ruofan ay hindi kailanman nagkasala sa pamilya Lin. Natatakot ka lang na aagawin niya ang posisyon ni Lin Huizu, di ba? Ano bang pinagsasabi mo? Sino ba siya? Ako? Matatakot sa kanya? Isang may sakit sa baga. Isang walang kwentang buhay. Isa lang siyang basura. Pustahan. Sa lahat ng mga taong ito, nagmamalimos siya. Kahit saan. Ganyan siya nakaligtas. Hanggang ngayon. Ngayon naiintindihan ko na. Ang sekta ng banal na damit ay mahilig tumanggap ng mga ulilang walang tahanan. Lumaya si Lin Rufan sa bahay na sa bingit ng kamatayan. Ito ang sekta ng banal na damit, ang nagligtas sa kanyang miserable na buhay. At tinuruan siya ng Devouring Origin Technique. Ang layunin ay gawin siyang maglinang ng demonyong sining, maging unang hari ng mandirigma upang kontrolin ang tadhana ng ating martial world. Kaya pala pinababa ako ng master para maging unang hari ng mandirigma at linisin ang mundo ng martial. Kaya ang Martial Alliance ay puro mga basura tulad mo. Alam na ng master na bulok ang Martial Alliance. Hindi kaya ng mga kuya at ate ko kaya niya ako pinababa ng bundok. Ang yabang mo. Pinaglakasan mong siraan ang Martial Alliance. Dapat kang mamatay. Bastardo. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagpapanggap ka pa ring alagad ni Master Dayin at sinusubukan mong makipagkaibigan sa Guardian. Anong kaya mong gawin? Kaya mo bang dalhin sila rito? Kung kaya ko talagang magpakita ang dalawang Heavenly Guardians na binanggit mo ano ngayon. Ang mga master na sina Yue Shuang at Xing Ren ay may mataas na katayuan. Ang makita sila ay mas mahirap pa kaysa umabot sa langit. Babayaan na ang isang hamak na tulad mo ay makapag-imbita sa kanila. Sige. Hintay ka lang. Sa bilis ng mga senior ko mula sa bundok, hanggang dito mga 15 minuto ang kailangan. Mogezu, aminin mo na ang pagkakamali mo. Hindi pa huli ang lahat. Lin Ruofan. Gumagawa ka na naman ng kalokohan. Ano to? Akala mo itong murang panloloko ay manloloko ba kay Mogelao? Mali ka! Ang laban ng pamilya Kai at Lin ay naiulat na ngayon. Naiulat ko na ito. Si Hufadashi ay sinabing darating siya ngayon, pero hindi sinabi kung kailan eksak. Binago mo lang ang oras. Akala mo ba takot ako sa'yo? Tama na. Lin Ruofan, itinakwil ka na ng pamilya Lin. Umalis ka na. Dude. Si. Anyway, itong lugar ayoko nang magtagal. Ling Er, sasama ka ba sa akin? Sasama ako. Gusto mong umalis? Kailangang mamatay si Lin Rufan ngayon. Teka, Lin Rufan, nakipagsabuatan ka sa laban at akala mo makakalayo ka lang. Tama. Talagang hindi natin pwedeng hayaan itong bata na makawala. Itong bata ay dalubhasa na sa Shiyuan-gong. Kung hahayaan lang natin siyang umalis, siya ay tiyak na babalik para maghiganti. Huwag nating hayaang makawala ang tigre. Pinuno ng pamilyang Lin. Ipinagkanulo tayo ni Lin Ruofan sa kaaway. Dapat siyang mamatay. Kung papatayin mo siya, ibabalik ko ang kwalifikasyon ng pamilyang Lin para sa Warrior King Tournament at garantisado sa iyo ang titulo bilang isang pamilya ng martial arts. Ano sa tingin mo? Ikaw? Ruofan, putulin mo ang sarili mong mga meridian. Wasakin mo ang iyong kung fu. Makikiusap ako kay Master Mona. Patawarin ka. Putulin ko ang sarili kong mga meridian, wasakin ko ang sarili kong kung fu. Hindi pwede. Lin Rufan, binigyan ka ng pamilyang Lin ng buhay. Ngayon, hinihiling lang namin na putulin mo ang iyong mga meridian at wasakin ang iyong kung fu. Mabuti na lang sa iyo. Ano? Hindi mo pa ginagawa? Hinihintay mo ang dalawa mong Heavenly Guardians para iligtas ka? Kuya at ate, wala pa ba? Hoy, talaga bang umaasa kang may tutulong sa iyo?
Lin Ruofan, ayokong mag-away ang mag-ama. Mas mabuting ikaw na ang gumawa. Lin Rufan, huwag mong isiping ang pagsira ng iyong kung fu ay magpapakawala sa iyo. Gusto mo bang sumuko ako? Managinip ka. Ruofan, kaya duwag ka lang ha. 10 taon kang pinalaki ng mga Lin. Hiling lang na paluhain mo ang sarili mong kung fu. Mabait na nga iyan. Sinusubukan mong kunin ang buhay ni Ruofan. Buhay niya? Maikli ang buhay niya. Dapat matagal na siyang namatay. 10 taon siyang nabuhay ng sobra. Magpasalamat ka. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit ngayon lang ako pinayagan ng master na umalis ng bundok. Kaya ganito pala kadelikado ang mundo ng martial arts. Kahit ang mga taong pinakamalapit sa akin gusto ang buhay ko. Ang mga Lin ay nanganak sa akin, hindi ako pinalaki. Ang aking martial arts ay hindi itinuro ng mga Lin. Lahat ng aking pagkatao ay walang kinalaman sa mga Lin. Kung sino man sa inyo ay mamatay sa aking kamay ngayon, huwag mo akong sisihin. Master Lin, ang pamilya mong Lin ay nagpalaki ng ganitong halimaw. Hindi ba dapat linisin ang inyong bahay? Kung malaman ng Lord Protector na ang angkan ninyong Lin ay may ganyang suwail na anak at nagalit sila, hindi mo yan kaya. Ang left guardian ng Martial Alliance, si Wei Shuang, at right guardian, si Xingren. Wala silang utak na baboy tulad mo. Ang tapang mo! Naglakas loob kang tawagin ang Panginoon sa pangalan niya? Pangalan lang yan, anong dapat katakutan? Simula nang mamatay ang huling Martial King, ang Celestial Guardian Lord ay ang pinakamataas na autoridad. Malaking paglapastangan ito. Patriarka Lin, kung hindi mo papatayin si Lin Ruofan ngayon, ang Martial Alliance ay gigibain ang buong angkan mo. Patriarka Lin, si Lin Ruofan ay nakipagsabwatan sa mga kaaway at nagsanay ng demonyong martial arts. Kung hindi siya mamamatay, hindi lamang nito marumihan ang karangalan ng angkan ninyong Lin, kundi direktang ilalagay sa panganib ang kaligtasan ng ating buong Martial Alliance. Kung ikaw mismo ang kikilos, saka siya susuko sa paghatol. Kung magiging maluwag ka, ang angkan ninyong Lin ay mapapahamak magpakailanman. Heuzu. Ngayon, gagawin mo ang parusa ng pamilya para sa iyong ama. Ilayin ang martial arts ni Lin Ruofan. Opo, ama. Lin Haizu. Sa tingin mo kaya mo akong talunin? Guro. Malupit si Lin Huizu. Hindi mo siya pwedeng hayaan na isagawa ang parusa ng pamilya, Guro. Kuedo. Kanina lang, malubha na siyang nasugatan ng pinuno ng pamilya Kai. Lumpuhin mo na lang ang kanyang martial arts, pero iligtas mo ang kanyang buhay. Opo, ama. Lin Rufan, hindi kita pakakalianin. Ngayon, kukunin ko ang iyong kaawa-awang buhay. Lin Ruofan, narito ako upang ipatupad ang parusa ng pamilya para kay ama. Kung maglakas loob kang lumaban, sinusuway mo si ama. Tatawagin kang walang utang na loob at mapaghimagsik. Sa mundo ng martial arts, ang pagiging mabuting anak ay laging pundasyon ng pagkatao. Kahit gaano kakayabang si Lin Ruofan, maglalakas loob ba siya na suwayin ang kanyang ama? Saka ko makikita. Kung kaya mo akong patayin, Anak, kasalanan mo ito? Bahala ka na. Lin Rufan, humanda kang mamatay. Ruofan, Inga. Ruofan, okay ka lang? Itong si Lin Huizu ay ganito pala kalakas. Siya nga ang pinili, ang unang haring mandirigma. Mahina ka. Hindi mo matatalo si Huizu. Tanggapin mo na ang kamatayan mo. Lin Haizu, gusto mo talaga akong patayin? Lin Ruofan, disiplina ng pamilya ito para kay tatay. Anong tapang mong umiwas? Hindi ako ilag. Gusto kong makita kung gaano ka talaga kagaling. Susunod, gagamitin ko ang buong lakas. Pumunta ka sa kabilang buhay para makita ang nanay mo. Haizu. Paano nangyari ito? Si Lin Ruofan, nang hindi man lang gumagalaw, tinalo si Lin Huizu. Narinig ko na iyan. Ang Devouring Origin Technique ay may galaw, isang pinakamataas na panloob na sining na tinatawag na Heaven and Earth Reversal Technique. Kaya niyang ibalik ang mga atake ng kalaban pabalik sa kanila.
Ang galaw na ito ay mukhang na-master na niya ang teknik. Ito. Master Lin, ang taong ito ay di dapat patawarin. Ang aming pamilyang Lin, paano nakagawa ng ganitong kahihiyan? Talagang nabigo ako sa aming mga ninuno. Master Lin, ikaw mismo ang dapat magsagawa ng pagbitay. Patayin ang basurang ito sa martial arts upang maiwasan ang walang katapusang gulo. Tatay, Hindi ako ang tatay mo. Ngayon, personal kong lilinisin ang pamilya. Lin Ruofan, si Patriarch Lin ang tunay mong ama. Gusto kanyang patayin, kaya mamatay ka na lang. Ang dugong dumadaloy sa iyong mga ugat ay dugo ng pamilya Lin. Kung may tunay kang lakas ng loob, ibalik mo ang iyong buhay sa pamilya Lin. Guro, gusto mong patayin si Ruofan. Kailangan mo munang patayin ako. Umalis ka sa daan ko, Guro, Taksil. Lumuhod ka at mamatay. tatay. Huwag mo akong pilitin. Lin Ruofan, ang iyong ama ay personal na humahawak nito ngayon at naglalakas loob ka pang lumaban? Kung maglalakas loob kang lumaban sa iyong ama, kung gayon ikaw ay isang halimaw na pumapatay ng sariling ama. Lin Ruofan, ang iyong ina ay isang sawing-palad na maikli ang buhay, kaya bilisan mong bumaba at sumama ka sa kanya. Huwag mong bastusin ang nanay ko. Tumahimik ka. Pinagtaksilan mo ang pamilya Lin. Sumali ka sa landas ng demonyo. Kung magbabayad sala ka sa iyong kamatayan, mapapanatili ko pa rin ang karangalan ng iyong ina. Pero kung mananatili kang matigas ang ulo, gagawing alabok ang nanay mo. Sa kabilang buhay, hindi siya makakahanap ng kapayapaan. Magiging ganyan ka ba talaga kawalang puso? Guwardiya. Oh, Hukayin ang libingan ng unang ginang at sirain ito. Oh. Wag, wag. Tatay, nakikiusap ako sa iyo. Handang mamatay ka ba? Si. Gagawin ko. wag. Wag. Mga kuya at ate, Bati ko sa iyo, Panginoon. Bantay, langit. Bati ko sa iyo, Panginoong Bantay Langit. Talaga siyang nakababatang kapatid ng kaliwat kanang bantay ng langit. Mo Pingi, ang tapang mo. Anong ginagawa mo? Rebelde ng pamilyang Lin, patuloy kang sumusuway sa alyansa ng mandirigma. Nagpapatupad ako ng batas dito. Tama. Sumabwatan din siya kay Boguo, nagsanay ng demonyong sining, ang Shiyuan Gong. Iyan ay simpleng ang numero 1 basura ng mundong mandirigma. Ganun ba? Itong Bantay Langit. Tiyak na nagbabalak kunin itong basurang si Lin Ruofan, ibalik sa alyansa ng mandirigma upang sirain siya. Ang aming pamilyang Lin ay pumutol na ng ugnayan kay Lin Ruofan. Wala kaming pagtutol sa desisyon ng Martial Alliance. Tama. Ang aming pamilyang Kai ay wala ring pagtutol. Tama. Ang bastard na si Lin Ruofan ay nag-aangkin pa na huling alagad ni Master Deyin at tinatawag ang dalawang guardian na kanyang kapatid na lalaki at babae. Ito ay isang kahihiyan sa Master Deyin at sa reputasyon ng dalawang guardian. Isang walang hiyang scum na tulad niya, kahit kamatayan, ay hindi sapat para mabayaran ang kanyang mga kasalanan. Kaya, kayo siguro si Master Lin. Ano sa tingin ninyo? Nagkasala ang anak ko sa Martial Alliance. Nagdala siya ng gulo sa pamilyang Lin. Ako ay pinalayas na siya sa pamilya. Anuman ang desisyon ng Martial Alliance, ang pamilyang Lin ay hindi makikialam. Bawat isa sa inyo ay nagsasabi ng napakahusay. Kung hindi ko narinig mula sa inyo mismo, hindi ako maniniwala. Na ganyan ninyo ang aking nakababatang kapatid na lalaki. Ha? Nakababatang kapatid? Ano? Nakababatang kapatid?
Lin Ruofan, talaga siyang huling disipulo ninyo. Ano ang kasalanan mo? Ano? Talaga kayang siya ang huling disipulo ni Master Dayin? Imposible iyan. Sakitin siya. Paano posible iyon? Totoong sinasabi niya. Ito, hindi ito maaari. Maaari kaya? Naghula si Master Dayin na ang bituin ng mandirigma ay nasa angkan nating Lin. Oo, si Ruofan. Bunsong disipulo, pasensya na at nagulat kita. Buti na lang nakaabot kami. Kung hindi, paano namin haharapin si Master? Salamat, kuya. Salamat, ate. Ayos lang ako. Sinasabi ko sa inyo, si Lin Ruofan ang huling disipulo ng aking Master. Papaano mo siya nilalait? Walang galang iyan sa Shaolin at sa alyansa ng mandirigma. Ang tapang mo. Patay na ako. Patay na ako. Kasalanan ko lahat. Si Kai, sabi niya, inalok niya ako ng kalahati ng kanyang ari-arian. Kasalanan niya lahat. Inaabuso mo ang kapangyarihan mo. Sinira mo ang mga patakaran ng alyansa ng mandirigma. Ako, ang protector, ay papatayin kita ngayon din. Sir Protector, nagkamali ako. Lin, Pinaring Lin, mula ngayon, ang pamilyang Kai ay tanging igagalang ka bilang kataas-taasan. Pakiusap, iligtas mo ang aking buhay. Ngayon ka nagsisisi. Huli na. Tungkol sa parusa mo, ang alyansa ng mandirigma ang hahawak nito ng patas. Kai Wangkang, maaari kong iligtas ang iyong kawawang buhay, ngunit ang pamilyang Kai ay itataboy sa alyansa ng mandirigma. Tapos na. Wala na ang pamilyang Kai. Mga bantay, kaladkarin siya palabas. Patriarkang Lin. Ikaw naman. Patawarin mo po ako, Panginoon. Tay, masama si Lin Huizu. Kasama si pangalawang ina, sinubukan akong patayin. Kaya 10 taon na ang nakalipas, tumakas ako sa bahay. Ngayon, binabaluktot niya ang totoo at sinubukan akong patayin ng ilang beses. Hindi mo ba napansin kahit ano? Masama si Lin Huizu. Alam ko na iyan lagi. Pero, siguro Dayin ay nanghula na ang bituin ng mandirigma ng ating pamilyang Lin ay siya. Kaya, patuloy ko siyang pinagbigyan. Hindi ko inaasahan. Pasensya na. Pinuno ng pamilyang Lin, pinagkalooban ka ng buhay, ngunit hindi ka makakatakas sa parusa. Ngayon, tinatanggal kita sa iyong posisyon bilang pinuno ng pamilya. Lin Ruofan, ang magiging pinuno ng pamilyang Lin. May pagtutol ba? Ruofan, bituin ng mandirigma siyang nagkatawang tao. Siya ang magiging pinuno ng pamilyang Lin. Wala akong pagtutol. Makinig kayo, lahat. Si Lin Ruofan ay ang pinili ng unang haring mandirigma. Ngayon, nanalo siya sa Zhongzhou Qualifiers, at opisyal na namamana ang pamumuno ng pamilyang Lin. Makalipas ang 1 buwan, siya ang kakatawan sa Zhongzhou, sa torneo ng haring mandirigma. Sumunod kayo sa utos, walang pagtutol. Naunawaan ko. Tutol ako. Lin Ruofan. Sa nakalipas na 10 taon, ako ang naging mukha ng pamilyang Lin at ako ang siyang nasa tabi ni tatay, nag-aalaga sa kanya hanggang sa huli. Bakit sa bandang huli, lahat ba ay sa iyo? Naglakas loob kang magwala sa harapan ko. Ang mga kontribusyon ng aking nakababatang kapatid sa pamilyang Lin ay hindi bagay na kayang pantayan ng isang hamak na langgam na tulad mo. Babae ka! Naglakas loob kang saktan ako! Ayop ka. Ang tapang mong mambastos sa mga kaliwat ka ng tagapagtanggol, lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanila ngayon din. Kung hindi, wawasakin ko ang iyong martial arts at patalsikin kita sa pamilya. Wawasakin? Ang aking martial arts? Managinip ka! Ikaw na walang kwentang langgam. Kung gayon, ako na mismo ang gagawa, at pupugutin ang iyong martial arts. Walang utang na loob na anak. Tumigil ka diyan. 5 kamandag na karayom. Sandatang lason ito mula sa bugo. Paano nagkaroon nito si Lin Huizu? 5 kamandag na karayom. Walang panlunas ang laso na ito. Ay nako,
Ano ang gagawin natin? Bunso? Bumalik muna tayo. Ngayon, saan tayo tatakas? Sa Bundok Wudu. Sektang ang Shenyi. Jen. Ngayon, sunod. Nasa iyo na. Ako? Ang 5 poison needle ay sinasabing tumagos sa lahat ng lamang loob sa loob ng 1 oras ng insenso. Gagamitin ko ang innocent child technique para gamutin ang ate ko, kayo na munang bumaba. Diko. Magaling. Tara na. Teknik nga likas na bata. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ako, Nauubusan na tayo ng oras. Sige. Ruofan, huwag kang gumawa ng mapanganib. ate. Kung gayon, bastos. Lin Ruofan. Si Diko ay abala sa pagliligtas ng isang tao. Gumagawa ka ng eksena. Mababaliw siya niyan. Sige. Hoy, ate, sino naman ang nang-asar sa'yo? Sino pa ba? Ate, ano bang mali ko? Ano bang ginawa mo kay Yue Shuang? Narinig ko lahat sa labas. Ano bang ginawa ko? Ginamit ko lang ang chi bilang karayom at inilipat ang chi ko sa 30 assist acupoints ni ate para ma-detox siya. Ano bang ginawa ko? Ki bilang karayom. Talagang ni-detox mo lang siya. Ano pa? Akala ko may relasyon kayo. Teka, may mali. 30x na major acupoints sa buong katawan, maraming private acupoints. Ikaw. Hindi mo. Hinubad mo siya. Hindi. May mga acupoints nang hindi hinuhubad ang damit, hindi makita ng malinaw, tiningnan ko lang, hindi ko hinawakan. Hinawakan mo? Aray. Binata, gusto ka ng amo na pumunta. Sige, nakuha ko. Bumalik ka. Lin Ruofan. Tatay, tinawag niyo po ako. Ruofan, ngayon ikaw na ang pinuno ng pamilya Lin. Itong jade pendant ay pamana ng pamilya Lin. Sinisimbolo nito ang pamana ng pinuno ng pamilya Lin. Ngayon, ako, ipinagkakatiwala ito sa iyo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pamilya Lin. 100 taon na ang nakalipas, ang ating pamilya Lin ay nangungunang pamilya ng martial arts at lahat ay sumagot sa aming tawag. Pagkatapos, kahit papaano, unti-unti itong humina. Pagdating sa akin, ito ay lubos ng nawasak. Nabigo ako sa ating mga ninuno. Buti na lang, ngayon, nandito ka na. Makakasagot na ako sa ating mga ninuno. Sa wakas, mababawasan na ang aking pasanin. At magsaya sa retiro ko. Tatay, huwag mag-alala. Hindi kita bibiguin. Kakakuha mo lang ng pamilya Lin. Marami kang hindi alam. Pero huwag kang mag-alala. Ang iyong ama, unti-unting sasabihin sa iyo sasabi. Ikaw, Tatay, ano ang mali? Tatay, ikaw, tatay. Tatay. Guro. Lin Ruofan, pinatay mo ang tatay mo. Pitong hakbang na lason. Tatay, paano siya nalason nito?
Ito nga ang 7 hakbang na lason. Sabi nila, ang sinumang nalason nito ay mamamatay sa loob ng 7 hakbang. Ang naglason ay talagang mabagsik. Sino ang naglason sa kanya? Tanging isang malapit sa kanya. Ang magpapababa ng bantay ni tatay. Naglakas loob ka bang i-frame ako? Malinaw, nilason mo ang tsaa at pinatay mo ang master. Naipasa na ni tatay ang posisyon ng leader ng sekta sa akin, bakit ko pa siya sasaktan? Tungkol sa lason, nagdududa ako kung may lakas ka ng loob. Ngunit si Lin Huizu, iba ang kwento niya. Wu Shuzan, napakawalang puso mo. Ibinigay mo ang lason na ito kay Guro. Nagsisinungaling ka. Kanina, siya ang kasama ng guro. Ang guro ay namatay pa rin na nakadilat ang mga mata. Ngayon, ilalantad ko ang bagay na ito sa publiko. Ipaalam sa lahat. Ikaw ang umagaw ng kapangyarihan at pumatay sa iyong ama. Ikaw. Tatay, makatitiyak ka. Papatayin ko si Lin Huizu gamit ang sarili kong mga kamay. Ipaghiganti kita. Makalipas ang 1 buwan ay ang Martial King Tournament. Tiyak na pupunta si Lin Huizu. Maaaring sumali na siya sa Divine Robe Sect. Maging mapagbantay tayo. Divine Robe Sect. Tama. Ang Divine Robe Sect ay isang kulto mula sa Bow Kingdom. Ang mga tagasunod nito lahat ay nagsusuot ng pulang balabal na hindi tinatablan ng bala. Karaniwang tinatawag na Divine Robe Sect. Ang pinuno ng sekta ay lumikha ng Devouring Origin Skill. Ito ay maaaring magpanday ng katawan na kasintigas ng bakal at asero. Sinasabi na kapag ang Devouring Origin Skill ay umabot sa tugatog nito, kaya pa nitong sumipsip ng kapangyarihan ng iba mula sa malayo na pakasama. Bakit ang Divine Robe Sect ay nagmula sa Bow Kingdom? Nag-recruit siya ng maraming martial arts masters para sanayin ang Devouring Origin Skill. Gusto niyang guluhin ang mundo ng martial arts. Kapag humina sila, sasalakay ang Bow Kingdom. Aani ng pakinabang. Lin Huizu, itong suwail na anak. Kahit 100 kamatayan ay hindi makapagbabayad sa kanyang mga krimen. Mga lumang sama ng loob at bagong puot. Hindi ko siya kailanman mapapatawad. Alagad mo, Lin Huizu. Gustong sumali sa Red Robe Sect. Guro, turuan mo po ako ng Shiyuan technique. Lin Huizu. Ituturo ko sa iyo ang Shiyuan technique. Ano ang mapapala ko? Ako, paglilingkuran ko ang Red Robe Sect ng tapat sa inyong utos. Bilang pambungad na regalo. Ito ang nobya ko. Tanggapin mo po siya, Guro. Ang ganda. Ang mapabura ninyo, Guro, ay karangalan niya. Jen. Siguraduhin mong pagsilbihan ng mabuti ang Guro. Paglilingkod sa guro. Karangalan ko. Magaling. Lin Huizu. Para sa iyong debosyon, ituturo ko sa iyo ang Void Devouring. Sanayin ang Void Devouring. May shortcut. Gusto mo bang ma-master ito ng mabilis? Mabilis na pagmaster? Turuan mo ako, Guro. Pero, ngunit kailangan mong tiisin ang sakit na lampas sa karaniwang pagtitiis. Guro, para talunin si Lin Ruofan. Ako, itataya ko ang buhay ko. Magaling.
ang Devouring Soul Art ko, 9th level. Ngayon, sa wakas, na-master ko na. Ikasyam na antas? Paano nangyari yon? Umabot lang ang leader sa ikawalo. Kailangan kong i-report ito. Lin Ruofan, kapag nakontrol ko na ang Shenyi sect, maghihiganti ako sa iyo. Ang martial arts ng leader ay walang kapantay. Ang Martial King Tournament ay bukas. Ang nangungunang Martial King ngayong taon. Ikaw talaga. Na-master ko na ang Devouring Origin Art, Antas Wallow. Wala na akong katapat. Eto, may bago akong katulong. Para makuha ang titulong Hari ng Martial Arts. Parang kumukuha ng candy sa bata. Katulong? Tama ka. Alagad Lin Huizu bumabati sa chief. Galing? Si Lin Huizu ay palaging ang nangungunang martial artist ng Zhongzhou. Ngayon, sa kanyang suporta, tiyak kong pag-iisahin ang mundo ng martial arts. Isa lang, ang makakapagbanta sa akin. Si Lin Ruofan lang, yang batang iyon. Chief, ang panghabambuhay na kasanayan ni Lin Ruofan ay ang sukdulang teknik ng Shaolin, ang palad ni Buddha. Lihim kong ang kanyang manual ng martial arts ay ninakaw pabalik. Pakitingnan mo. Ano? Bilis! Dalhin mo sa akin, bilis! Guro, hindi mo inaasahan yan? Lin Huizu, mabuti ang naging trato ko sa'yo. Bakit mo ako pinagtaksilan? Pinatay ko pa nga ang sarili kong ama. Sino ka ba? Ang sino mang humahad lang sa akin, mamamatay. Ano? Na-master mo ang Devouring Art? Level 9? Guro, salamat sa Devouring Art. Tutuparin ko ang huling hiling mo at magiging pinakamalakas na Martial King ng Daxia. Bukas, kakatawanin ko ang Divine Clothes Sect sa Martial King event. Ikaw, sino ang pumapayag? May tutol? Walang tutol. Ang pagpupulong ng hari ng mandirigma ay malapit nang magsimula. Ang mga saksi sa pagpupulong na ito ay ang mga pinuno ng siyam na dakilang pamilya. Sila ay pinuno ng Longhu Sect, si Yan Baohui. Si Zhao Chaoyang ng Jinjianggang. Pinuno ng Western Kunlun Sect, Ma Hamwei. Pinuno ng Eastern Zhou Family, Shen Hamwo. Pinuno ng Dragon Gate Escort Agency, Guo Jushang. Pinuno ng Meteor Sect, Shi Tailin. Pinuno ng Heaven and Earth Society, Hui Wenhua. Pinuno ng Famous Sword Villa, Zhang Yonghua. Pinuno ng Dragon King Palace, Zhang Liu Shui. Kuya, ano sa tingin mo, ang tsansa ng junior natin laban sa pinuno ng Divine Garment? Ano iyon? Walang makakatalo sa ating junior. Pero, nang pinuno ng sekta ng banal na kasuotan upuan, paano nangyari na si Lin Huizu ay nakaupo doon? Ano? Siya nga. Walang awa ang lalaking ito. Posible bang, ang dating pinuno, ay pinatay na? Ng kompetisyong ito, ang nanalo sa Central Region, ang pinuno ng pamilya Lin, si Lin Ruofan. Ginoong Lin, pinatay mo ang sarili mong ama. Paano ka nangahas na magpakita sa paligsahan ng hari ng mandirigma? Tama. Kung hahayaan natin ang scumbag na ito, maging ang hari ng mandirigma, ay isang kahihiyan sa atin mga mandirigma.
Kuya Ruofan. Tingnan mo, iyan si Lin Huizu. Ano ang ginagawa niya dito? Nakaupo siya sa upuan ng pinuno ng sekta ng banal na kasuotan. Tingnan mo ang tatlong hallmaster, pawang mga bootlicker sila. Malamang na nakuha na niya ang loob nila. Pangwakas na laban ng Martial King Tournament, opisyal nang nagsisimula. Lin Huzu, sumali ka talaga sa Divine Cloak Sect at umakyat ka pa sa trono ng bagong pinuno ng sekta. Nasaan ang dating pinuno ng sekta? Ano ang ginawa mo sa kanya? Oh, yung talunan. Pinatay ko na siya. Ang panalo ay hari, ang talo ay tulisan. Sumunod ka sa akin at giginhawa ka. Labanan mo ako at mamamatay ka. Lin Huizu. Pinagtaksilan mo ang iyong amo at angkan. Anong karapatan mo na lumahok sa Martial King Tournament? Kwalifikasyon? Ang lakas ang kwalifikasyon. Lin Ruofan, hindi ka ba natatakot sa akin? Masyado kang takot para lumaban sa akin? Takot sa iyo. Hindi ko pinatay ang aso mo noon. Ngayon, ikaw mismo ay pumapasok sa aking mga kamay. Mangyaring pumunta sa ring. Ikaw na mahina at sakitin. Hindi mo inaasahan na ngayon ako ang makakalaban mo? Pero ang laban na ito, matagal ko nang hinihintay. Lin Huizu, hindi mabilang ang kasamaang ginawa mo. Kung mamamatay ka sa aking mga kamay ngayon, sarili mo lang ang masisisi mo. Huwag kang magyabang. Dati baka hindi kita matalo. Pero ngayon, sa paningin ko, basura ka lang. Mukhang hindi ka pa natuto sa aral mo. Ngayon, para sa pamilyang Lin, lilinisin ko ang bahay. Ako dapat ang kukuha ng walang kwentang buhay mo. Ngayon, magbabayad ako ng utang at maghihiganti. Lin Ruofan, hindi ka tugma para sa pinuno namin ngayon. Lumuhod at magmakaawa ngayon. Tama. Kahit ang dating pinuno ay napatay sa isang hampas. Lin Ruofan, mamamatay ka ngayon. Lin Ruofan, pinlason mo ang sarili mong ama. Alam ng buong mundong pandigma, paano ka pa magkakaroon ng mukha para makipagkumpetensya sa unang hari ng pandigma? Nagsisinungaling ka. Ang guro ko ay nilason ni Lin Huizu. Ikaw ang nagsasalita ng walang kwenta. Ngayon, hindi ko lang ipaghihiganti ang sarili ko, kundi pati ipaghihiganti ang aking yumaong ama. Lin Huizu, akala mo ba na ang pag-frame sa akin ay makakapagbaligtad ng itim sa puti? Katotohanan? Alam nating pareho yan. Ako, si Lin Ruofan, ay may malinis na konsensya. Walang hiya! Ngayon, ako'y ipapakita sa iyo kung sino ang pinili ng unang hari ng mandirigma. Saka lang siya makakapamuno sa mundong pandigma. Sining ng paglalamon. Lin Huzu. Sinanay mo pala ang sining ng paglalamon. Sining ng paglalamon. Lin Huizu, talagang nilinang mo ang ganyang demonyong sining pandigma. Ngayon, aalisin ko ang mundong pandigma sa kasamaang ito. Malapit na ang kamatayan, pero nagyayabang ka pa. Ang aking sining ng paglalamon ay umabot na sa ika-10 antas. Ang iyong hamak na Shaolin Kung Fu ay hindi man lang karapat-dapat sa aking pansin. Palad ni Buddha. Magaling. Talagang ang palad ni Buddha. Ang lakas niya ay talagang nakakatakot. Ano? Isang galaw lang ang ginamit niya at madaling napigilan si Lin Huizu. Si Lin Ruofan na ito, anong klaseng nilalang siya? Hindi. Di ako matatalo. Lin Huizu, kahit na pinag-aralan mo ang sining ng paglalamon sa pinakamataas na antas, hindi matatalo ng kasamaan ang kabutihan. Gusto mo akong talunin? Hindi iyon mangyayari. Imposible. Ang aking kakayahan ay nakalusot sa 10 antas. Ako ay hindi na matatalo.
Ang lakas ng aking nakababatang kapatid na lalaki ay higit pa sa inaakala mo. Kahit na bumalik ka pa at magsanay sa loob ng 100 taon, walang silbi. Lin Ruofan. Ngayon, dapat kitang talunin. G. Lin Huizu, sinisipsip mo pa ang enerhiya ng iyong mga kakampi. Lin Ruofan, ang panloob na enerhiya ng lahat nasa akin na ngayon. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapapatay. Kuya? Ruofan, takbo. Lin Ruofan. Oras na para mamatay! Lin Ruofan, akala ko isa kang diwata. Hindi ko akalaing ang ki mo ay magagamit ko. Kuya, Ruofan, wag pakiusap. Lin Huizu, nakikiusap ako. Pakiusap pakawalan mo si Ruofan. Alam mo, kung gaano ako naghirap para marating ang kinatatayuan ko ngayon. Kailangan ko siyang pagpira-pirasuhin. At kayong lahat ay mamamatay. Kawalan tungo sa wala. Yan ang Buddha. Anong nangyayari? Bakit nawala ang chi niya? Ang isip ay nasa tuktok. Nagkaisa ang chi at pulso. Lahat ng Buddha ay nagkaisa. Imposible. Hindi ito maaari. Kapag ganyan ang iniisip mo, talo ka na. Amitabha. Lahat ng bagay ay parang panaginip, bula, anino, hamog, kidlat. Guro. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit mo ako pinababa sa bundok. Walang shortcut sa katuwiran. Ang daan ng langit at mabubuting gawa, lahat ay dapat tandaan. Naniniwala ako na ang liwanag ng katuwiran ay sisikat sa lupa.